Hello, good morning. Good afternoon na pala ngayon. Magluluto ako ng sarsyadong isda. Nakabili kasi ako ng ampalaya. Gagawin ko siyang sarsyado kasi wala akong maisip na ulam ngayon. Meron pa akong tirang lumpiang gulay para na lang mamayang gabi yun sa anak ko kasi yung anak kong isa mahilig sa tawag yung lumpia. Ngayon ako naman ito, ampalaya, tatanggalan lang natin ng, magagayat muna tayo ng gulay bago, tsaka yung mga yung mga pangsahog natin bago tayo mag, ng isda. Unahin muna natin to, parang yung ating sangkalan, hindi magkaroon ng langsa. So, unahin muna natin yung gulay paggayat. Pero una sa lahat, maghugas ng kamay ha. Oo, kasi natural yun. Kaya ang kamay nga namin dito, yung mahilig magluto, hindi talaga gaganda. Paano? Maya-maya hugas. Bukod na lang talaga yung magaganda talagang kamay. Gaya ng kamay kong parang luya. Yan. Hugas mo lang, hugas na naman eh. Yan, tinanggalan ko lang siya ng parita ng tawag mo, yung sa gitna. Tapos ngayon, ikakat na natin. Unahin natin to bago tayo ng isda, magprito. Ibabad sa tubig. Hindi ko na ito nilalagyan ng asin. Kasi mas masarap yung talaga yung may pagkapait-pait siya. Oo. Hindi naman kapaitan, kaya naman pait. Oo. Mas pait pa yung buhay ko. Joke. Hindi, sa totoo lang. Hindi na natin isipin yun. Kaya yung mga babaeng pinagtaksila ng panahon. Hindi, bitaw, no? Kasama yan sa natin, talagang wala tayong swerte sa pag-ibig. Nakadalawa na nga, no? Ganon pa rin eh. Huwag na tayong umasa dyan. Importante, yung anak natin, doon tayo kukuha ng hugot. Oo. Pasensya na kayo ha. Ang daldal ko talaga, no? Hindi makapagpigil, Oo. Tapos, pagkatapos natin hiwain to, bababad lang natin kasi kailangan siyang mababad lang ng tubig. Ganun na tapos, yan. Medyo mainit-init yung tubig namin dito kasi sa Japan. Dito sa tinitirhan namin, yung tubig talaga namin dito, yan, sa amin 42 degree. Yan, tapos yan, nakahiwa na yan. Ngayon, kukuha tayo ng bawang, sibuyas, at kamatis. Ito na nakaano na isda ko eh. Medyo malambot na kasi kanina ko pa nilabas to. Hugasan muna natin para mag-drain yung tubig. Nakabili kasi ako ng isda, medyo mura lang kasi basta pag bumili ka ng sa supermarket, piliin mo, pumunta ka doon ng mga siguro mga 4 to 5 o'clock, mga ganyan 6, ganyan. Pero pag 6 late na yun eh. Wala ka nang masyadong makikitang mura, ayan Anong tawag sa atin ito, para siyang anduho, pero dito saba ang tawag dito. Ngayon, before that, magayat muna tayo ng bawang at kamatis at sibuyas. Yung bawang namin dito, ganyan. Damihan natin ang bawang. Ayan. Damihan natin ang bawang, tapos sibuyas. Ay, may isang kamatis na lang ako dito. Mamaya mag-harvest na lang ako dun sa mga tanim ko. May mga hinog-hinog na rin naman. Ito kamatis namin dito. Pero hindi ko lahat yan, kalahati lang. Ay, sibuyas ko. Ay, wala na pala akong sibuyas. Hindi ko na pala akong mamalingke. Pero pamalingke ko lang kahapon. Hindi lang akong bumili ng gulay. Yung mga lang binili ko kasi kahapon. Kalahating sibuyas lang. Natin isasahog. Parang meron tayong magagamit buka mamaya.
Para kasi maggagawa ko ng curry rice para sa mga bata. Tapos itong kamatis din, kalahati lang din. Yan, tapos piliin natin yung malambot-lambot na kasi balik natin sa rep yung medyo matigas pa. Tapos ano natin sa wrap parang isa nga. Tapos gayatin muna natin ito. Tapos saka tayo magpiprito ng isda. Piprito na muna natin yung isda bago tayo maggigisa ng tawag nun, yung bawang sibuyas kamatis. Bago natin lagyan ng itlog. Ganyan ako magsasyado. Oo. Kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan pagluto eh. Ito kasi para sa akin malasang malasa. Oo, masarap talaga. Hindi sa pagyayabang. Kasi mahilig ako magluto eh. Ganon daw yun eh. Mahilig ka magluto, masarap ka magluto. Kasi alam mo na, tansyado mo na yung eh. Hindi naman ako nagyayabang. Mahilig lang talaga ako magluto. Pero mga anak ko, siyempre, anak mo eh. Nasanay na sa lasa ko eh. Oo. Kaya talaga masasarapan sila. Makikita naman sa ebidensya eh. Puri-buyag lang, mga anak ko. Hindi mo rin masasabing hindi masarap kasi makikita naman sa katawan nila eh. Kami, mahilig lang talaga kaming, hindi uso sa amin ang diet. Oo. Kasi pag may masarap na ulam dyan, talaga mapapakain yung mga bata eh. Yung anak kong, nagda-diet, pero wala. Pag nakita niya yung mga paborito niyang niluto ko eh, wala. Sira ang diet, sasabihin na naman, bukas na lang. Bukas na lang daw magda-diet. Ako, wala ako niyan eh. Tapos ngayon, ganyan lang tayo ng bawang. Kailangan natin, bago natin gagayatin, isain muna natin. Parang maging pino at lumabas yung kanyang aroma. Meron din naman yung bawang, na talagang taste. Pero hindi ako mahilig. Gumagamit lang ako noon pag magmamarinate ako ng karne. Pero pag yung mga gisa-gisa, yung fresh talagang bawang ang gagamitin ko. Pasensya na kayo ha. Medyo mahaba-haba itong video ko. Gusto ko na ipakita sa inyo kung paano ako maggawa ng sarsyado. Kung paano ako magluto ng sarsyado ba. In my own version lang to ha. Oo. Alam ko, pag natikman nyo talaga to, lalo na yung ampalaya kong karne, ay naku, ipagmamalaki ko yun. Masarap talaga. Kasi dati, doon nung talent pa ako, yung manager ko kasi yung kapatid ng pagaling Saudi, yun talaga nire-request niya. Pagluluto niya talaga sa akin, magre-request talaga yun sa akin na yun, iluluto ko. Tapos yun. Natuto lang naman din ako magluto yung manonood lang ako pag may nagluluto, tapos ayun, tatandaan ko, tapos magtatanong ako kung anong ganyan, anong ingredients, anong hanggang natuto ako, yung sarili ko lang mga version to eh, sariling ideya. Oo. Nung ko natikman ko, masarap, kahit mga kakilala ko, pag nakatikim, masarap daw. Medyo salty nga lang kung magtimpla. Ayan. Salty lang ako magtimpla kasi bihira akong gumamit ng tubig. Hindi ako masyadong nagsasasabaw. Kasi 'di ba ang gulay o kaya yung karne o kaya yung sasabaw yan eh. Kaya sarili lang talaga nilang duga, katas, oo. Baga sa sa Pilipinas pa duga. Katas ba? Tapos ngayon, ito na ang gagawin ko ngayon. Tapos na tayo maghiwa ng bawang, sibuyas, kamatis. Ready na. Ito na isda. Medyo liitan lang natin kasi sayang naman eh. Parang hindi nagtitipid Hindi halata Ako lang naman din kakain ito. Mga bata hindi mo nakain yan. Yan, gigilitan natin siya parang malagyan ng asin. Mahilig talaga ako sa isda. Kasi, probinsyana, ganun talaga. Malapit kami sa dagat. Kami kasi nung mga maliliit pa,
Sa isang linggo siguro, isang beses lang kami makakakain. Minsan nga, wala pa pag walang nagkakatay ng baboy Ganun lang kasi sa amin. Hindi kami sanay kumain ng karne. Kung mayroon man, gagawin ng nanay ko. Ayan, tapos lalagyan natin ng asin yung isda. Budburan natin ng konti bago natin iprito. Masyadong malambot siya Nasubrahan pag paano kasi nilagay ko sa freezer nung pag hindi ko kasi agad na kasi may ginagawa pa ako. Yan. Nilagyan na natin ng asin. Yan, ganyan kaliit. Hiwa. Ngayon, magpiprito na tayo. Pasensya na kasi tsura ko mainit kasi. Ganito lang talaga sa bahay. Hindi ako sasabihin pa ng arte-arte ng damit. Naka-short, nakasando. Tapos ngayon, naman din ako bukas ng exhaust fan. Nilagay ng mga useful oil. Nagamit ng mantika. Gamit ng mantika na yung ginagamit ko. Oo, kasi pinagprituhan ko ng lumpia yan kahapon. Wala namang problema kasi kahapon ko lang naman yan. Ayan magpiprito na tayo. Ito na yung ating ampalaya. Tapos yung isda natin. Kita nyo? Tapos ito yung mga pangsasahog ko. Ito naman para mamayang gabi sa mga bata magagawa ko ng curry rice. Japanese style, yung hugasan ko. Yan. Kasi nga, nagkape na kami ng umaga, tapos pinakain ko ng anak ko estudyante. Siyempre, ganoon talaga. Ngayon, magpiprito na tayo ng isda. Piprito na natin bago tayo pause muna natin